Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by DZAR, SMNI ito, tungkol sa pagka-aresto ni Mr. J. Zonza. Ni-interview nila si Attorney Mark Tolentino. Pag-alaman natin dito na may mali doon sa warrant of arrest issued by the court versus J. Zonza. So ano yung mali tungkol sa offense niya? Dapat sana bailable offense ito. Kaya lang ang nakalagay doon is non-bailable. Bakit ba? Pakinggan. Update kay Manong J. Sonsa. Nandito kami sa NBI. So, of course, yung standard operating procedure dito, yung medical siya, yung mga may pictures. And nandito siya ngayon. Then, after here, sa Pasay, ilipat siya sa NBI Detention Center doon sa Muntinlupa. Opo. Considering, sir, yung edad ni Manong J, isa rin po ba yan sa inyo pong ginigit dyan sa NBI? Yes, we are requesting na sana bigyan ng konsiderasyon kasi first senior citizen na si Mr. J. Sonsa and may sakit pa. Tapos yung mali yung inisyo ng court na warrant of arrest. Kasi bakit dapat walang warrant dapat inisyo nito? Kasi ang nakalagay sa warrant of arrest, binasa natin, mali, may typo error, nakalagay doon non-bailable or not bailable. Ang problema, ang kaso niya ngayon is unlawful publication. Unlawful publication, ang penalty is only up to 6 months or 6 years. So, ibig sabihin, hindi naman ito heinous crime na punishable by reclusion perpetua or higher. So, this is a bailable offense. In fact, hindi na kailangan ang bail nito. But maybe ang court nagkamali, ito namang NBI, nabasa nila na may warrant of arrest ng court, atat sila na arrestuhin. So, of course, trabaho lang naman nila yan. But we will do all the legal remedies available as soon as possible. Opo. Considering na holiday bukas, Attorney Mark, yung kliyente po ninyo mukhang talagang mananatili muna dyan po sa facility. Magbakasyon muna dito sa hotel ng NBI. Yun talaga ang nangyari. So, sabi ko nga sa NBI na, sige, alaga kayo ng matanda. Opo. At ano nga yung, sir, pinag-ugatan ng kaso na ito? At di ba, meron tayong tinatawag na, freedom of speech. Pasok po ba yon sa depensa ninyo, sir? Ang kaso na, ang case nito, yung allegedly, yung pag-publish ng medical records ng ni Presidente Bongbong Marcos. So, yun talaga ang punot-dulo dyan. But ang issue dito, bakit sa Pasay final? So, based on my research, na-file dito sa Pasay, kasi ang main office ng NBI, Pasay City. But the offended party, allegedly, the offended party in this case is the President of the Philippines. Hindi naman taga-Pasay si Bongbong Marcos. O hindi, yung kanyang opisina sa Malacanang, Manila. So, dapat Manila final. But unfortunately, kung tingnan mo yung record ng kaso na ni Jason Sa, wala namang under oath or any statement from the President na nagreklamo siya, being the offended party. Attorney, may gabi, si Admar po ito. Ay, Meron Admar, po takaran gabi. kung pwede or hindi ang paghuli or pagsiserve ng warrant of arrest sa gabi? Ay, yun nga, basta under the rules, ang warrant of arrest can be served at any time of the day or night. Hindi naman ito search warrant na morning lang hanggang hapon. But ang warrant of arrest, it can be served at any time of the day or night. So, dapat nga ipag-uwi na ito na batas kasi pwede ito maabuso. But if you read kasi, ang warrant of arrest ni Jason Sa, parang mali talaga. So, bakit mali? First, nakalagay doon, not bailable. So, pag you say not bailable, hindi pwede i-bail. O, nakakadilaw yan, nakita nyo, not bailable. But ang kaso is unlawful publication. It's a very simple case na may jurisdiction dapat nito ang MTC lang, naging RTC because there's cybercrime involved. But still, this is a bailable offense. Or kung
kung hindi man available, a bail is not required in this case. So, pagka nagkamali ang court, then ito ng mga NBI at ang ginagawa ng NBI is sinunod nila ang order ng court. But we will do our best na ma-release si Jason as soon as possible. Opo. Holiday bukas, wala din pong patakaran na pwedeng magpiyansa if ever man na ma-question ito. We will try our best na maghanap ng kung pwede magpiyansa as soon as possible. But because na jurisdiction is ng kaso nito, ang may hawak ng kaso nito is Pasay, sarado ang Pasay City Hall bukas, sarado ang mga courts bukas. So, sa tingin ko, magka-bail kami or we will request the court to issue an order of the immediate release of Jason as soon as possible. So we will do the request to the court Monday as soon as. Okay, so yan, malungkot na pangyari. Nakakulong ngayon si Mr. Jay Sonsa, kapwa natin na diehard Duterte supporter. Ang punot dulo is yung mayroon siyang ipinablis na alleged medical document ng Pangulo na hinihinaan na peke. Kaya ang kaso is false publication at saka false utterances. Article 154 of the revised penal code. At tama yung sabi ni Attorney Mark Tolentino na bailable offense ito. Kasi meron akong kaibigan nasampahan ng ganyan, ang recommended bail is, hindi ako nagkakamali, 36,000. So, nakapagpiyansa yung kaibigan ko, nakalabas. And then, hearing ang korte, mga 1 taon, dinismiss ng korte yung kaso dahil mahina ang ebidensya ng complainant. Kaya, pagdasal po natin si Mr. Jason na sana malampasan niya ang pagsubok na ito sa kanyang buhay. Basta ako, believe ako sa kanya, talagang diehard Duterte supporter itong si Mr. Jason. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Araw na anak ko diri sa natabangan na mo og yero nga nagpatindog og bag-ong balay. So mao na ni ang iyang pag-atupan karon sa among gitabang nga yero. So mao na ni ang yero nga among gitabang nga ilang iatop karon. So mag-atop na ni sila. Ug karon humanagid sa pag-atop kadtong ginatabang namong mga yero. So maayo na gid nga tan-awon kay naatupan na. Salamat sa Ginoong natungod sa iya nakagtabang ug salamat pod sa nagtabang og sin kay kung wala ang nagtabang og sin di pa gyud mi katop
Gani pa kulang pa gyud ang among pangwarta gyud nga pangonsumo. So kung wala ang nagtabang og sin, di mi katop og sin kay sa una kawayan ra man gud. Mo nang salamat di ara ko kutob. Daghang salamat po.